Okay, sige, start ta. Good afternoon. So we continue our discussion about data analytics, particularly sa item 4, kining outlier detection. Supposedly, kining ang topic is kung ano siya dapat sa under sa pre-processing pa lang. Ako lang giulahi, kaya medyo kuti-kuti mo siya. Kung makalangay, padagan siya method nga buhaton. Ako siyang maybe sila to the last, kaya ang last na ito kay modeling na. So this will be our discussion, focus of our discussion in outlier detection. By the way, isa man ang outlier. Di ba during our presentation, our previous discussion, nag-mention man tayo outlier. Naiiba. Nalahi. So mga si outlier. Kung sa kung panoisans, samuk siya sa ato ang data. That's why we need to treat our outlier na hindi ako mabagi. Pwede siya i-remove, pwede po siya i-treat as missing. So muna itong discussion karon. So again, outliers are data points that deviate significantly from the rest of the data. Ato, naiiba, nalahi. Maybe visible siya by eye kung gamay lang ang data, pero kung thousands of data na, lisod na siya i-determine. Alam kayo makita, kung really hindi mo makapture ito ng outliers. That's why you need to perform mga statistical na mga ways to detect and to remove or to replace sa value sa outliers. So this they can be usually high or low values. Kung numbers, kung cited pa, age sa mga customers na inabot 1, 110, kabalo man ta ang average age sa tao, 80, 90 ana. Ingala ka anong na 100 ba? So kana outlier na. Naglahi gid siya. For example, in a dataset of ages 20 to 35, nag-collect out data ba sa mga respondent name or mga people nga ma-appeal sa mong study, ang age lang ay muhang gina-appeal is 25, 20 to 35, so na kayo nakita nga 80. So obviously, wala man siya sa mong range, ang tawag niya is outlier. Okay, common cause of outliers. Kasi mga reasons, ganun na outliers. Number 1, human error. Siguro, ang isa ka organization, wala pa yung mga system yun nga deploy na, working na yun na system. Maybe Excel lang nigamit, type lang. So possible nga na ay mga data entry mistakes na mali yung type. Number 2, measurement error. Basig yung gamit kung mga IoT ang isa ka organization, nag-trouble ang IoT, lahi niyang na-measure, lahi lang niyang na-capture ng data. So that's why nakapagkaroon niya ang faulty sensors or tools. Huwag ka nang timbangan sa clinic. Hindi na mag-65 yan, hindi kumusap. Ingalan ito, magugba mong tsura, no? Katry mo lang sa clinic. Yes, sir. Di ba? Parang isa ako. So, basic ka na, need siya i-calibrate, faulty ang niya, nakita, makuha nga, result. Another causes of outliers is kanang natural variability. Na example nga sa slide. So example, tinginit. Yan ay may kalit kong bugdaw kayong panahon. A record-breaking cold snap in the summer. Usually, pag summer, tinginit din na. Kanang uncontrolled na ng mga pahitabo. Manang natural variability ang tawag niya. Di ba yung control ng weather? Kahit nagbugdaw, kasi tinginit. Kahit nang isang bugdaw sa imuha. Matay na himuha na. Natural variability na. Another example, a student scoring exceptional high or low on a test compared to their peers. Ang iyang mga classmate, pasig na na. Kasi siya kinabagsak. Saka na, apil na sa natural variability, basic outlier na. Tapos, a single day of extraordinary high or low sales for a particular product. Ingana ka nga, yung average sales karong sa usual gigs sa kabulan, hindi ka na ulit. Sabot, 10,000. Ingana ka, minsan ka kalit, 20,000. So, natural variability na. Makonsider na siya nga outlier. May wala siya na belong sa usual. Another cause, sampling error. Wrong population or biased sample. So, example daw, a researcher is studying the average income of city's resident but only samples from a neighborhood
known for its high income individuals. Kasi masabot, nag-study ka ba, warag average sa mga kita sa mga tao na nagpuyo ng area ha. Pero tungod kay bias ka, nakakailan dito nakato ang grupo kay mga dato-dato, lahat na yung nakuha nga data. Instead nga, mo lang ni ang range sa ilahang warag swelduhan sa kabulan, huwag itong dato-dato pa yung natuan ng mga friends nimo. So mula higit, lahat yung nakulit nga data, dilit dito tinuod na average nga income. May bias man ka, dito mga ganito, kung grupo kakailan nimo, ang mga dato-dato, dito ka na bias. So, mga possible or mga common causes of outlier. Pero ang pinaka-common niya, kanang yung number 1 of 2, human error o kanang measurement error. Yan ang usually na itabo, na pinaka-automated. Okay, how to detect outliers? So, muna na ito ang buhaton. Muna ito i-code. Number 1, Z-score method. So, flag values where Z greater than 3. So, ang Z-score mo, na siya yung naka-art na chart. Naka-number siya o mean 1, 0, 3. Pag mulabas ng 3 na imuhang Z-score sa imuhang data, considered siya na outlier. Later na kayo pakita niya na graph para masagutan. And then box plot or the IQR method. So ng IQR, the interquartile range. So based on statistics na siya latag na range, kung mulabas niya sa range ang imuhang value, i-consider dapat siya nga outlier. Na po yung visualization, scatter plots, kini mga static test, kung daghan pa dyan kayo. But for our discussion, di naman mapas, we'll focus only on Z-score and box plot or IQR, ang mga common method for detecting outliers. Okay. Kini, why do we need to remove outliers? Saan man ay reason na nung tanggalon na kung naalang nila na. Anong mangita mo ito problema mga tanggalon na? Okay, the key results. Bulahig din ang iyang result. Noisy, mali. Inaccurate ang iyang ihatag na prediction ba or ang iyang forecast. Can cause misleading conclusions. So possible na kung iyang data is noisy. Daghay outliers. Then, negatively affect machine learning model. So kung ang gingon, mausab din yung accuracy. Waba din yung accuracy. Or na po instances na mag-overfit siya, mataas for a particular group of data. That's why, ang galon si outlier. So this may lead to inaccurate model predictions. Another one, may introduce bias or noise. Removing or handling outliers improve data quality and analysis of accuracy. So ang point niya, pag na-ay outlier, mali ang iyang i-forecast maybe, i-predict niya, mali ang conclusion niya, pangit ang imuha accuracy. Pangit ang results sa imuha model. Okay, let's start with the Z-score. So ano yung Z-score? Standard score ang iyang complete yun na term. Helps to understand if a data value is greater or smaller than the mean and how far away it from the mean. So magkakalingon yun, kasi curve yun natin. Muna yung mean, sana kung nabilong sa dere, acceptable pa na, pero pag wala pa sa dere ng 3, regardless kung negative pa or positive, considered outliers. So later na may pakita ang calculation or codes para masagutan siya. Okay. More specifically, Z-score tells how many standard deviation away the data point is from the mean. Ang pasabot, kung ang imuhang mga data nagkaduol sa mean, okay siya. Atong nabilo sa 1, 2, 3. Pag wala niya sa 3, very far from the mean, negative 1 or positive, outlier siya. So a Z-score of 0 indicates that the data point is exactly at the mean. Ang Z-score na ihatag niya sa imuha 0, nabilong siya sa tamang data, kaya doon mo siya sa mean. Then, a positive Z-score indicates that the data point is above the mean. Then, a negative Z-score indicates that the data point is below the mean. Again, regardless kung above pa siya or below, as long as siya mula pa sa negative 3 or positive 3, kumita yung range. Matag mo na og number ang imong Z-score later. Kita niya. Makita nimo nga yung Z-score is 3, then you can conclude na kini outlier ni i-remove. Okay. Yes, 3 pataas. 3 pataas. Outlier siya, outlier. Regardless sa kung sa yung symbol, negative or positive. Basta kayo mo na ang iyang range.
Again, data points with a z-score greater than 3 or less than -3 are considered outliers as they lie more than 3 standard deviation away from the mean. Maglayo sa tayo sa mean na outlier siya. Okay, that this threshold can be adjusted based on the dataset and specific case of the analysis. Sa manang threshold na pinili ang threshold na i-point na ng statement is karang 3. According to literature, karang threshold daw nga 3, pwede mo na i-adjust pag-amay. Depende sa imong case. Pero usually, or commonly, 3 kita. So, kung ano sa libro, 3 kita para ang z-score na acceptable. Beyond that, below negative 3 is outlier. Nakabutang liha, if the z-score of data point is more than 3, it indicates data point is quite different from the other data points. Dahil siya. Such a data point can be an outlier. Okay, sige. Ito sa sample. Sabutan. Sabot mo ko po. Atong remote cabs. Alam ka ba remote? Alam ka na atong i-zoom. Okay ka na. For example ha, in a survey, it was asked how many children a person had. Anak niya ba? So random lang, nautana kung pila ka buong imong anak. So pila ka respondent ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 katawag po kana. Out of 15, na isa mingon mo, 15 daw yung anak, kasi na baboy rin. 15 ka po yung anak. So obviously, kung normal ka tao, naging na sa mga 1 to 5, 6, anak, 7 siguro, naging po yung 15 siguro. Ihan kayo. 15 na yung anak. 15 yung anak. So clearly, 15 is an outlier in this data set. So manang yung code. Ibutang ko mga values, number sa bala. I-calculate ang iyang z-score. Ito na i-demonstrate para makita. Okay, mana ang code. Daman mo yung spider na? Ano maliba na? Ban. Siya, ito na siya. Tutup ya, ito na mataas. Hi. Ano siya dala? Buwan. Ay, hindi ka tanong na eh. Wala ta. Gentleman dili, maalam. Kani kira to. Wala. Ay, ganito ba? Nanay kira to siya ra. Okay, sige. Muna itong sample din na ha. Kung nag-survey daw ka o 15 katao, ipunta na kung pila yung anak. So, muna ang responses sa mga respondent nga itong napunta na. So, naisa diha ni ingon og 15. So, muna nga part,
Dari ang nag-calculate sa Z-score. So, ito i-check, ito i-execute. Ito ang BF. Ito niyang values, di ba? Then, i-check kung pila ang Z-scores. So, karon, as you can see, for every response niya, for every number of children niya mingon, so mo yung corresponding Z-score. So, ito ay threshold na to para makaingon ang outlier ang isang value. 3 pataas. 3 pataas. Abot na Okay, so kini. So, naon mo, positive 3 siya, or above siya sa positive 3. So, we can conclude na outlier siya because of the Z-score niya. Layo kayo siya sa mean. Eh, mo ning i-average ni manang bira, naragid sa mga 2 point something siguro. I-check ka. Ayan ko na ito. Sa outlier na. Kaya mo ning i-average nila sa mga 2 point something, na may 3. Layo kaya 15 dyan. Mato nang buhatan ng visualization niya, mga dots, kung siya na below, anong 15, sa agro siya nakatumoy. So, ito i-try. I-visualize. Nakunin mo niya ang plots. So, kaya yung numbers mo, mga 1, 2, 3. Di ba? Ito mga numbers 3, 1, 2, 3 naman usually. So, 1, 2, 3. Ano sa ang 15. So, obviously, upon checking the visualization, upon checking the Z-score, we can conclude that that 15 is an outlier. Sayon siya kay gamay raman. Di ba? Even visual eye, makita na yung mga lahigid siya. Pero what if thousands of data na? So, dihan na mapasok ang importance sa Z-score calculation. Kaya again, masipag wala yung Z-score, kung graph lang yung tanaw, makabaw naman ka na outlier na. Or even tanaw mo ang data diya, kabalo na outlier na. Kung gamay, kung daghan, yan na mapasok ang importance sa Z-score. Okay, so muna, nag-gets niyo ang outlier, nag-gets niyo ang Z-score, tanaw niya sa visual graph, tanaw po niya ang Z-score. Pag below negative 3 o above positive 3, outlier ang data. Okay, masigda. Okay, muna yung code, muna yung sample niyang output. Walang i-screenshot. So muna itong katong Z-score for each of the value. Yan, muna ang katong na-determine yung outlier. So yung imagine, di ba ang inyong dataset nyo i-collect or ginagamit is multiple columns. So pasabot, dapat every column, every data sa inyong column, naka yung Z-score niya. Yan, kung tanawan ko, ahan ko outliers. Kasi staghan naman siya, gamit natin code para matanggal ng mga above positive 3 o beyond negative 3. Kita na yun siya. Pero ang problema ng God ko sa plot code, kung wala nakita nga na yung outlier, hindi mo ma-remove. Kung sa code mo, matanggal yun. Kita lang yung mga nasa yung outlier. Ay, nalahig siya. Ay, nalahig sa grupo ba? Ay, buang nalahig. Okay, sige. Sample ka kung daghan ng columns natin. Mamangin din yung usual encounter, di ba? So, assuming that we have this data, part of our features are age, annual income, spending score, credit score of monthly transactions. So, kung tanawin mo ang data, kung siya, or siya of pag-record sa isang consumer ba? Muna yung edad, muna yung annual income, muna yung spending score, muna yung credit score, muna yung transactions every month. Mag-record lang ba? Sayang online transactions. Actually, kini nga data is imabuhat naman ako sa GPT. So, muna yung code, yung nag-create sa data, sa naman to. Kini, muna siya, nagbuhat na to. So, parang thousands of data yata ni. Sa niyang file name kay realistic. Okay, realistic. So, ako i-check sa ko ba na. Muna kining realistic dataset. So, ito i-check ang data. So, muna siya. So, na siya ay ilang ka 1,000. 1,000 data. So, imagine kung kaya mo isasagtan na sa the outlier, tagpo ka. So, we need to use the code. So, ang target ron is mag-create ko isa ka DF
na for each of the column ani nga mga features na siya corresponding z-score. Ito tanawon. Ano ko na prepare na Andre? Z-score for demo. Ano so mani nga part i-load ng ato ang dataset. Mani ang file name, di ba? Realistic dataset with outliers. Ang i-open. So muna siya. Same lang. Pagkahuman, clear, baliw na ko. Ano yung sabi? Ano naman TF lang. So, 1,000 na data, 5 columns. Tapos, dali, nanano to ang data, plus pa rin numeric. So, kanina part dali, yung select daw ang mga numeric columns. So, pasabot na ng columns pa select. Ang numeric man. So, kung na'y yung numeric kasi button. Convert. So, kanyang button. So, kana, numeric columns 5. So, tanang mapil, 5 man din ang yung shape board, 5 columns. Then, during a part, atong i-calculate ang z-score for each of the cell in every column. Yeah. So, i-check ato ang DF ba? DF yung gamit. Hindi lang siya 5 columns na. So, na siya corresponding z-score for each of the column. For example, age, kana. Munang yang, dito natin. Kini, manang yung value sa age, manang yung corresponding nga age z-score. Kanawan ni mo, Dre, scroll ni mo na by 3. Okay, outlier ni. Okay, remove ito naman yan. Again, na, ito ka pamahagi ha. You can remove your outlier or imuni mo siyang nan. Kung sa kuha, sayang manggod ang remove na ko. Ako siyang inan, ako na ko i-forecast. Para wala dito na masayang. So, mo po na yung button later. Diba, hawad naman mo akong panak? Char. Itong Philippine simulation niya, regression. Hawad naman kayo pasok. Balik yung punta ito. Ato alang goal diri is ibaon kung asa diha ang mga outliers, i-move na to siyang nan. Okay. After ito, ma-determine ka sa outlier, i-move siyang nan, balik ka sa regression. So, i-forecast na to ang iyang value. Nasa po kayo. Alam nila. So nyo kita ha, for every column, for every cell value niya na siya corresponding z-score. So kana, ito naman noon, the target is, ang next na step there is, mag-set out threshold. So commonly, ang threshold 3 magiging. Then, wala nang i-run para ma-check niya ang threshold niya. Reach out column for z-score, column names. Ito lang mga pinito siya. Ito mga lumang ng mga columns. Ito yung z-score. Pwede na ni wala. Pagkahuman, ang ibuhat na is itong nasa yung flag kung kana bang row na yung outlier o wala. Run. Tanaw na ito ang DF karon. Nasa yung kini. Sabang na ng false, meaning to say, kanang row, wala siya yung outlier sa tanan columns. Pero pag nag-include yan, na isang column niya, nag-contain yung outlier. Kara, kana. Sa throughput na rin, tapos siya yung buha outlier. Na. So, muna na yung point flag. Kanang row, nag-contain yung outlier. Then, what's next? Ito i-check. Ang scatter plot sa age. Pwede ko din mo ang age, pagkaan mo scatter plot. Other pagin nga, columns bata mo, i-try later. Tanawag, nabagin na lahi. Para mag-view na to ang image or ang iyang graph, dari mo sa plots, ayaw mo sa variable plots. So, muna niya, nagkan yung outliers. Oh my God. Pero, kabalot ka na sa ag, pero wala ka asa gindi ang outlier ka na. Dito ka ingon na outlier na. Dito ka balot sana. Ay, ito nakita, ito na yung outliers. Ano yung color? Malahi ang color na sir. Pwede mo na i-set ang color drink, naman wala mo naka default ka red, no? Sino ba kalapin? Ay, sa isa. Para makita ba ang difference no? Okay, sige. Again, na-perform ito na sa age, possible o perform mo sa other attributes. For example, sa matong other attribute na rin. Wala i-visualize na nabag yung outliers. Ano ulit ka?
Yan lang. Ito lang data diyan sa code. Then, next time to run. Wala. Mas scattered ang outlier sa annual income, mas bungkag siya, di ba? Tanawin mo, mo hindi ang normal na data. Mga kuha na siya, mga outliers, mga nalalim. Okay, kung gusto mo ma-explore, pwede mo yung buhat ang other scattered plot o na hindi ka lang ipakita na pwede siya i-visualize na siya yung outliers. May sa red, may sa mata. Okay, next. Di ba itong target isimuon siyang none ng mga outliers. Tanaw ito niya ang DF sa variable. Kung pwede siya karoon ang araw itong DF. Itong button, dapat maimong none itong mga outliers na rin niya. Ma-remove na po din mga C-score niya. At para ma-export na ito into another Excel file, yung maka-perform na po mo feeling niya. Kapag i-feeling niya, sige. So next, ang ibuhat na rin, with the help of GPT, I create to another copy sa DF na katong variable. Na parang hindi mahirap katong raan. Ako siya gasay kay DF clean. So as you can see, kung ako i-check ang DF clean, same lang din na siya ang content sa DF lang. Wala siya duplicate. So direct ako kung mag-cross sa DF clean. Atong DF na may laptan. So ang ibuhat na rin, sa ibuhat, replace outline